Fernando. Tayo ang buhay sa larawan. Magandang umaga mga estudyante. Ngayon ay tatalakayin natin ang kauna-unahang national artist ng Pilipinas. Ngunit, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng isang pagiging national artist? Ang pagiging national artist po ay parang nakilala sa pinakamagaling artist ng ating bansa. Tama! Ang national artist ay binibigyan ng parangal. Ang parangal na binibigay natin sa kanila ay National Artist Award. Ito ay binibigay sa mga Pilipino ng ambag ng makabuluhang sining at nagpakita ng tunay na kultura at diwa sa ating bansa o sa ating bayan. Isa sa kinakilalang national artist sa larangan ng pagpipinta ay si Fernando Amorsolo. Ano po ba si mga painting ginagawa niya, ma'am? Bakit siya ay naging sikat? Ang mga obra ni Amorsolo ay nagpapakita ng mga tanawin sa Pilipinas. Mga bukirin, mga magsasaka, ang kalikasan at ang mga tradisyonal na eksena. Siya ang nagbigay buhay nito. Ito ay simple, ngunit puno ng kagandahan ng ating pagiging isang Pilipino. Fernando. Parang narinig niya po ng magaling sa paggamit ng liwanag sa kanyang mga painting. Tama. Si Amorsolo ay kilala sa tinatawag na play of life. Kung makikita niyo sa kanyang mga pintura, sa kanyang mga gawa, makikita natin kung paano niya naipinta ang sinag ng araw sa balat ng mga magsasaka. O kaya ang sinag ng araw sa paglubog sa likod ng mga bundok. Para bang ramdam mo ang init at ganda sa bawat eksena sa kanyang mga pintura. Parang ang ganda mo siguro na makita ang Pilipinas sa ganung paraan. Nakakatawang isipin na isang pintor ang nagpapakita ng ganda ng ating bansa. Yan ang layunin ni Amorsolo, mga bata. Sa kanyang mga obra, makikita natin kung paano niya minahal ang bansang Pilipinas. Sa murang edad pa lang, nangarap na siyang ipakita ang ating kultura at kagandahan ng ating bayan sa pamamagitan ng kanyang sining. At yan, tatalakayin natin ngayong araw ang kwento ni Fernando Amorsolo. Abalang-abala si Fernando sa pagbibinta ng bukirin. Ang ganda talaga ng bukid natin. Parang may sariling buhay ang bawat puno. Anak, napakaganda ng iyong ginagawa. Nakikita ko ang pagmamahal mo sa bukid sa bawat linya ng iyong guhit. Oo, ina. Gusto ko ipakita ang ganda ng buhay sa bukid. Sana isang araw makilala ang ating kwento. Dumating ang tatlong magsasaka at pumunta sila kay Fernando. Kapag lumaki ka at naging sikat, huwag mo kaming kalimutan ha. Andito lang kami palagi sa bukid. Oo nga po, kuya. Bawat galaw ninyo, bawat patak ng pawis ay parte ng kwento ng ating bayan. Fernando, ipakita mo sa kanila ang sipag ng bawat isa rito. Ang araw na tumatama sa amin parang buhay na gumumula sa lupa. Opo, kuya. Isasama ko silang lahat sa aking mga guhit. Parang pamilya ko na rin po kayo. Tuloy mo lang yan. Balang araw, ang kwento ng ating bukid ay kilala na sa buong mundo. Huwag mong kalimutan, Fernando, ang mga hayop, ang mga halaman, at ang bawat liwanag dito. Lahat ng ito ay parte ng ating kasaysayan. Oo, kuya. Pangako, isasama ko silang lahat sa aking mga guhit. Parang pamilya ko na rin po kayo. Proud kami sa iyo, Fernando. Dalhin mo ang aming kwento kahit saan ka man makarating. Mauna na kami, Fernando. Paalam, Fernando.
Fernando, dalhin mo ang ating kwento sa bawat guhit mo. Ang bukid nito ay mayaman. Hindi lang sa ani, kundi sa kwento at pangalan. Oo, ina, pangako, dadalhin ko ang kwento ng ating bukid sa buong mundo. Pas ang ilang taon at ngayon malaki na si Fernando. Huwag kang susuko, Fernando. Alam kong mahirap ang ating pinagdadaanan, pero ang iyong sining ay may kalagahan. Darating ang panahon na makikilala ang iyong talento. Salamat kaibigan. Ngunit paano kung hindi ko magawang maipakita sa kanila ang tunay ng diwa ng ating kultura? Para bang wala ng halaga ang larawan ng ating bukirin at ating mga magsasaka? Ang sining ay hindi laging naunawaan ng lahat sa simula. Ngunit kailangan mo lamang magpatuloy, magtiwala sa proseso at sa iyong kakayahan. Sir Amorsolo, sana po balang araw maging kasing galing ko rin kayo. Nakikita ko sa iyong mga painting ang tunay ng ganda ng Pilipinas. Maraming salamat, Marcos. Huwag kang matakot magsimula kahit mahirap. Ang malaga ay ang puso at ang bawat gawa. Mga kababayan, kilalanin natin ang tunay na hiyas ng ating kultura, si Fernando Amorsolo. Dahil sa kanyang mga gawa, binigyang buhay niya ang ating kultura, ang ating magsasaka at ang ganda ng ating bayan. Salamat sa inyong pagdalo. Ang bawat painting ay may kwento, ng hirap at pagmamahal. Di ko magagawa ito lahat kung wala ang mga taong nasa paligid ko, lalo na ang mga magsasakang nagtatrabaho ng walang kapalit na papuri. Mr. Amorsolo, paano niyo nagawang manatili ka pa sa inyong estilo kahit sa kabila ng mga modernong trend sa sining? Naniniwala ako na ang bawat sining ay nararapat magbigay pugay sa pinagmulan. Ang kulturang Pilipino ay ang aking inspirasyon. Nais kong ipagpatuloy ang bawat kwento ng ating bansa sa bawat guhit. Mabuhay! Sa bawat guhit at kulay na aking nilikha, naroon ang puso ng ating bayan. Sa pawis at tiyaga ng mga magsasaka, nakita ko ang tunay na kagandahan ng Pilipinas. Sir Amorsolo, salamat po sa inyo, sa inyong malikha. Naramdaman namin ang halaga. Sa kabila ng aming payak na buhay, naramdaman namin ang dangal at ang bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas. Huwag niyong kakalimutan, kayo ang tunay na bayani ng ating bayan. Ang bawat araw ng kayo'y nagbubungkal ng lupa at nag-aalaga ng ani. Kayo ang nagpapanatili ng buhay ng ating kultura. At dito nagtatapos ang kwento ni Fernando Amorsolo.